Sa ating lahat at salamat sa Panginoon. Muli narito tayo sa bahay-sambahan para magpuri sa Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa ating mga kapatid na nasa online. Pakisuyo po, pakibukas ng ating TV po dito sa harap. Wala pang, di ba naka-open? Monitor. Ayan. Sing the song, Majesty. Tayo po'y magsitayong lahat at sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Sa gabing ito, tawagin ko po ang ating mga katuwang sa song leader para po magpaawit. Amen. On the first verse now, sing Majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be the glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flows from His throne and to His own, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Amen. Jesus is the King of kings and Lord of lords. My sins are gone. Amen. Let's sing this song. My sins are gone. Tayo po ba'y napatawad na sa ating mga kasalanan? Say amen. Through Jesus Christ by faith. Amen. First verse. You ask me why I'm happy, so I just tell you why. Because my sins are gone. And when I met the scoffers who asked me where they are, I say, my sins are gone. There underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. 'Twas at the old-time altar where God came in my heart, and now my sins are gone. The Lord took full possession, the devil did depart. I'm glad my sins are gone. Come on! There underneath the blood of the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. The last verse now. When Satan comes to tempt me and tries to make me doubt, I say, my sins are gone. You got me into trouble, but Jesus got me out. I'm glad my sins are gone. There underneath the blood of the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone.
ang Diyos kailanman lumayo sa atin, mga kapatid. Tayo lang ang lumalayo minsan sa Panginoon, but God's always there. Amen? Let's sing the song. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss, yes, the secret of this is that the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, come on! He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Last verse. He is with me everywhere. Amen. That's my every the promise care. of God. I'm as happy as a bird and just as free. And just as free, for the Spirit has control. Jesus satisfies my soul, since the Comforter abides with me. He abides. He abides. He abides. He abides. Hallelujah. He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Christ arose. Ang Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo po ay hindi na natiling patay sa kanyang libingan. Siya po ay nabuhay na maguli. At ang pangako ng Panginoon, siya'y muling babalik upang ang kanyang mga inligtas at ang mga anak ng Diyos ay kanyang kunin. At tayo ay dumuon kung saan siya naroon. Amen? Christ arose. Lo, in the grave He lay, Jesus my Savior, waiting the coming day. Jesus my Lord. Up from the grave He arose, with the mighty triumph o'er His foes. He arose a victor from the dark domain, and He lives forever with His saints to reign. He arose, He arose, hallelujah, Christ arose. Vainly they watch His bed, Jesus my Savior. Vainly they seal the dead, Jesus my Lord. Come on! Up from the grave He arose, with a mighty triumph o'er His foes. He arose a victor from the dark domain, and He lives forever with His saints to reign. He arose, He arose, hallelujah, Christ arose. Death cannot keep His prey, Jesus my Savior. He tore the bars away, Jesus, amen. Sing on. Up from the grave He arose, with a mighty triumph o'er His foes. He arose a victor from the dark domain, and He lives forever with His saints to reign.
He arose with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Amen. Are you excited? Amen. At ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ay malapit na. Kaya dapat po maging handa po tayong lahat. Amen. Tayo po dumako sa ating opening prayer. May I ask Pastor Errol Inberga para po sa ating opening prayer. At wini-welcome po muli natin. Siya ay galing ng Hong Kong. Amen. Welcome back po. Maraming salamat po. Tayo po yung manalangin. Salamat po aming dakilang Diyos sa muling pagkakataon na kami po ay binigyan mo ng kalayaan na makalapit sa iyong trono ng biyaya. Sa kadahilanan na kayo po ay aming sasambahin sa Espiritu Katotohanan na kung kaya't kami nagtitipon ngayong gabi. Salamat dahil ingatan mo ang bawat isa. Nakarating po ng malawalhati at ganun din po ang aming dalangin sa mga kapatid, mga kamanggagawa, mga kaibigang na anyayahan, mahal sa buhay, na maaaring nasa daan papunta rito. Ihatid mo po sila ng safe. Sama-sama naming tanggapin lahat ng mga pagpapala muling iyong inilaan. At sa pagtanggap nito'y kami gamitin mong daluyan ng higit pa sa mga bagay na tinatanggap namin. Naalala po namin ang mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman. Ipagkaloob po ang kagalingan kailangan, tugon sa pangangailangan nila, ang mga gamot na ina-apply, iniinom, ginagamit po. Mga doktor na siya pong tumitingin po sa kanila, nag-a-assist even those nurses. Kaya din po ang siyang magpapala at magbibigay ng karunungan at maibigay kung anong nararapat sa ikagagaling at ito'y maging showcase, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kabutihan, ng iyong kagandahang loob para sa inyo pong mga anak, maging dahilan upang lalong magtapat, lalong sumunod at lalong maglingkod. Ang mga mahal namin sa buhay o mga kapatiran na maaaring nasa ibang bansa, kayo din po mag-iingat, magpapala, especially sa aming pong pastor, kasama po ang kanyang asawa. Andun po, kapiling po nila ang kanila pong panganay na anak, ang manugang at mga apo. Kayo po ang siyang mag-ingat po at magpala upang sila ay lalo maging pagpapala saan mo man sila dalhin at saan mo man sila gagamitin. Amin po mga kamanggagawa, mga missionaries sa iba't ibang lugar, probinsya, bayan, sa ibang bansa, kayo din po ang mag-iingat, magpapala sa kanila. Ang bawat bahagi ng gawain ngayong gabi ay inilalapit po namin sa iyo at pinagtatagubilin ito. Ang tagumpay pa iyong pagkaloob. At higit sa lahat, maraming salamat sa presensya ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan na siyang hinihiling po namin na mangusap sa amin, magbigay ng katalinuhan for us to be able to understand the messages that you will be giving to us tonight. And we ask, Panginoon, that not only to speak to us, but even to teach us kung ano po ang dapat namin gawin, to remind us of our responsibilities, to correct us, Panginoon, sa aming mga kamalian, to rebuke us. Kaya, O Diyos, kami dumadalangin din na iyo pong ipagkaloob ang kapangyarihan mula sa Banal na Espiritu, karunungan, lakas na kailangan, para sa mga ngaral na gagamitin mo. Magyang tanging bilang, iyo pong gamitin pagpapala. Ang mga nasa live stream, pagkalooban po, Panginoon, ng magandang internet connection. Nang sa gayon ay malaya po silang maka-join sa panambahang ito na walang anumang interruption, Panginoon. Gamitin mo po ito upang maabot ang marami pang mga kaluluwa sa iba't ibang dako
gamitin mo at pagpalain ng ministry, ang live stream ministry. Not only sa Christ Baptist Church Muntinlupa, but even to some other churches na gumagamit po ng ganitong platform. Lord, salamat din po dahil kami nakarating ng safe from the mission field together with my wife. At salamat sa tagumpay na ipinagkaloob mo sa mga gawain po doon, sa mga kaluluwang iyong iniligtas, sa mga manampalatayang iyong hinamon muli, sa patuloy na paglilingkod at pagsunod. Ang kapurihan sa iyo po namin pinagtatagubilan, pinagkakaloob. Kiniklaim namin muli ang tagumpay ng aming kahilingan tonight. Tagumpay ng gawain sapagkat ito sa amot dalangin sa tayong pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Manatiling nakatayo. Tawagin po natin ang ating mga kapatid na magpabasa ng salita ng Diyos. Brother Aaron at Brother Israel. Pangunahan niyo po kami. Amen. Sama-sama po tayo magbasa, mga kapatid. Amen. Salitan po nating basahin ng 1 Kings chapter 11 verse 24 to 43. Ako po sa unang verse at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. At siya'y nagpisa ng mga lalaki at naging puno sa isang hukbo nang patayin ni David ang mga taga-Soba at sila'y nagsiparoon sa Damasco at tumahan doon at naghari sa Damasco. Naging away ng Israel sa lahat ng kaarawan ni Solomon, bukod pa sa ligalig na ginawa ni Abad at ang kanyang kinapuotan ng Israel at naghari sa Syria. At si Jeroboam na anak ni Nabath na Efrateo sa Sereda, na lingkod ni Salomon, na ang pangalan ng ina ay Serva, na baong babae, ay nagtaas din ng kanyang kamay laban sa hari. At ito ang kadahilanan ng kanyang pagtataas ng kanyang kamay sa hari. Itinayo ni Solomon ang milyon na tinusay ang sira ng bayan ni David na kanyang ama. At ang lalaking si Jeroboam ay makapangyarihang lalaki na matapang, at nakita ni Salomon ang binata na masipag, at kanyang pinagkatiwala sa kanya ang lahat na gawain ng sambahayan ni Jose. At nangyari ng panahong yaon nang si Jeroboam ang lumayas sa Jerusalem, na nasulubong niya sa lahat ng propeta ahis ni si Jehoiadas. Si Ahiyas nga ay suot ng bagong kautusan, at silang dalawa ay nag-iisa sa parang. At tinangnan ni Ahiyas ang bagong kasuotan na nakasuot sa kanya, at hinapak ng 12 putol. At kanyang sinabi kay Jeroboam, kunin mo sa iyo ang 10 putol, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Narito, aking aagawin ang kaharian sa kamay ni Solomon, at ibibigay ko ang 10 lipi sa iyo. Ngunit magpapasa kanya ang 1 lipi dahil sa aking lingkod na si David, at dahil sa Jerusalem, na bayan na aking pinili sa lahat ng mga lipi ng Israel. Sapagkat kanilang pinabayaan ako at sinamba si Astaroth na Diyos ng ang Sinado, ng Chesmo na Diyos ng Moab, at si Milcom na Diyos ng mga anak ni Ammon, at siya'y hindi nagsilakad sa aking mga daan, upang gawin ng matuwid sa aking paningin, at upang ingatan ang aking mga palantuntunan at ang aking mga kahatulan, na gaya ng ginawa ni David sa kanyang ama. Gayunmay, hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanyang kamay, kundi aking gagawin siyang prinsipe sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay, dahil kay David na aking lingkod na aking pinili, sapagkat kanyang iningatan ang aking mga utos at ang aking mga palatuntunan. Kung di aking kukunin ang kaharian sa kamay ng kanyang anak, at ibibigay ko sa iyo, sa makatuwid bagay ang saping lipi. At sa kanyang anak ay ibibigay ko ang 1 lipi upang si David na aking lingkod ay magkaroon ng ilawan magpakailanman sa harap ko sa Jerusalem, na bayang aking pinili upang ilagay ang aking pangalan doon. At kukunin kita at ikaw ay maghahari ayon sa buong minanasa ng iyong kaluluwa, at magiging hari ka ng Israel. At mangyayari,
kung iyong didinggin ang lahat ng aking inuutos sa iyo at lalakad sa aking mga daan at gagawin ng matuwid sa aking paningin upang tuparin ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod, na ako'y isa sa iyo at ipagtatayo kita ng isang tiwasay na sambahayan, gaya ng aking itinayo kay David, at ibibigay ko sa iyo ang Israel. At dahil dito, aking pipighatiin ang binhi ni David, ngunit hindi magpakailanman. Pinagsikapan nga ni Salomon na patayin si Jeroboam, ngunit si Jeroboam ay tumindig at tumakas na napa sa Ehipto kay Sisak na hari sa Ehipto at dumuon sa Ehipto hanggang sa pagkamatay ni Salomon. Ang iba nga ni Salomon at ang lahat ng kanyang ginawa at ang kanyang karunungan hindi sulat sa aklat ng mga gawa. At ang panahon na ipinaghari na Salomon sa Jerusalem sa buong Israel ay 40 taon. At natulog si Solomon na kasama ang kanyang mga magulang at nilibi sa bayan ni David ang kanyang ama at si Roboam na kanyang anak ay naghari na kahilin niya. Sabay-sabay po tayong lahat on verse 44. Wala na po pala. Marami pong salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Makakaupo na po ang lahat. Manlalakbay tayo sa makitid na landas at nauna sa atin ang iba. Mga banal na buhay ang kanilang inalay bilang isang patunay sa pagmamahal nila. Napaliligiran tayo ng madlang tao. Mamuhay tayo ng ibig ng Diyos. Tulad ng mga nauna, mag-iwan tayo sa iba ng mabuting halimbawa nang sila'y di mawala. O sana lahat tayo ay maging tapat, na maging isang ihimplo sa lahat. Ang bawat hangarin, pati buhay natin, maging ilaw na aakay sa iba. Pananalig sana natin makita nila. At matapos na ang buhay sa mundo, tinunan nila ang buhay mo. Lahat nawa ng bagay, lahat din ang salaysay, agay nawa silang sumunod ng lubusan. Sana lahat tayo ay maging tapat, maging isang ihimplo sa lahat. Bawat hangarin, pati buhay natin, maging ilaw na aakay sa iba. Pananalig
ehemplo sa lahat. Ang bawat hangarin, pati buhay natin, maging ilaw na aakay sa iba. Panalig sana natin makita nila. Amen. Thank you kapatid sa awit na yan. Paalala po sa atin that our God is faithful and we need also to be faithful serving the Lord. Amen? Maging mabuti tayong halimbawa. So, salamat sa mensahe ng awitin. At dapat lang po na ipagamit natin yung ating boses, kakayahan na binigay ng Diyos sa atin. No? Mayroon palang tinatago si Brother RG, no? So, yung iba dyan na may boses naman, no? Huwag nating ikahiya na paggamit sa Panginoon kaysa sa magamit ng mundo. Diyos na ang gumamit nang siya ay maluwalhati sa ating buhay. Amen? At yun, doon sa ganong paglilingkod, tayo ay nagiging mabuting halimbawa sa lahat. Amen? At yung buhay mo ay nagsisilbing liwanag, nag-aakay palapit sa Panginoon. Yung mga taong naliligaw ay nakakasumpong ng liwanag at daan tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil may mga taong naglalaan ng kanilang buhay sa Panginoon. So, sabi ng Bible, tayo ay maging halimbawa sa maraming tao. Amen. So ngayong gabing ito, tayo po ay muli narito, pinagpala ng Panginoon sa kabila ng marami tayong gawaing pinagkakaabalahan sa buong maghapon. Marahil lang iba sa atin pagod, no? Gusto na magpahinga at nagkukontrahan yung physical at saka yung spiritual. Ano kaya, magsisimba kaya ako o matutulog na lang? Di ba? Pero salamat sa Panginoon, pinili mo ang ikaw ay maparito ngayong gabi para tayo po ay sama-samang makapanambahan. Amen? Alam niyo po, mayroong kasabihan ng papa ko, no? Tuwing pangangaral ng salita ng Diyos, isa sa pinagbabawal niya yung nananalangin habang may nagpipreach. Yan. Yan, bawal na bawal po sa kanya yon. So wala pong mananalangin mamaya habang may nagpipreach. Amen? Dapat nakikinig tayo lahat. Amen? And then, isa pa sa pinagbabawal niya, yung nagdi-discipleship, no? Habang may nagpipreach. Okay? So iwasan natin mag-discipleship sa ating katabi. Mamaya na po yung discipleship after preaching. Amen? So salamat sa Panginoon. I hope excited po tayo ngayong gabi. Itong ating tagapagsalita na na-assign sa ating pulpito ngayon ay isang kapatid na anak ng pastor, no? Marahil sa iba ay familiar na, pero sa hindi pa nakakakilala, ang tatay niya po ay isa sa pinakapugi po rito sa dati, no? Nung hindi pa siya isinisend out doon. Isa sa pinakapugi po 'yon eh. Kaya lang nawala na yung pagkapugi niya nung sinend out na po siya. Kasi iniwan na tayo eh. Ayan. So, si Pastor Dakutanan. So, ngayon ang gawain ay nasa Muson. Pero katuwang pa rin po natin sa Bible School, sa ating simbahan, sa pagtuturo at titrain ng mga susunod ng henerasyon na talagang gagamitin ng Panginoon. Amen? So, ang kapatid na ito ay isa sa panganay niyang anak. At katulad ko din po, panganay. Ano? Noong kabataan ko pa, nung sila ay nadalo ng anniversary po doon sa Samar, no? Talagang siyempre, dahil nga kuya-kuya ko to sila, ako during that time hindi pa ganong lumalaki, no? Hanggang ngayon naman. Tinitingnan ko yung kanilang buhay. Minsan, anniversary, after ng kanilang yung after ng kanilang special number,
nakita ko sila lumabas. Hanggang matapos, di na bumalik. Nandun na lang sa labas. Pero di mo akalain ng Panginoon, talagang may mga gawa ang Panginoon na hindi mo i-expect sa buhay mo na sa katagalan ng panahon, talagang huhubugin tayo ng Diyos. Hanggang sila po ay dinala dito sa Christ at nag-una sa Malabon at doon na rin siya nakapag-asawa at dinala ng Panginoon dito sa Christ pamamagitan ng kanyang magulang. At isang araw ay nagkaroon siya ng courage na ano kaya kung mag-sit-in ako sa Bible school, na panalangin niya matuto siya ng salita ng Diyos, no? At habang siya po ay nakikinig sa Bible school, na-encourage po siyang mag-enroll. Kaya ngayon, second year na po siya. No? Kaya salamat at isa sa pinagkatiwalaan ng Panginoon at ng ating pastor, katuwang sa ministry po ng ating kabataan sa panunundo. Isa na rin po siya sa ating katuwang sa nagmamaneho ng sasakyan ng ating service sa ating simbahan. Kaya nababawas-bawasan po yung load ng ibang driver tulad ko. May mga taong nagiging katuwang at nagbo-volunteer para magpagamit sa Panginoon. Napakalaga po ng partnership sa gawain. Amen? Kaya ang kapatid na ito ay blessing po sa atin. Giging katuwang din po sa ating susung leader. At ngayon, siya po ay tatayo dito sa ating pulpito para po magbahagi at ipangaral ang salita ng Diyos. Tawagin po natin, Brother Jeroben Dakutanan. Amen. Richon. Maraming salamat, Pastor Benji. At mapagpalang gabi po sa ating lahat. Christ Baptist Church, unang-una sa lahat, maging mga nasa online, magandang gabi po sa ating lahat. At sa unang-una po ay pinagpapasalamat ko po sa Panginoon dahil sa pribilehiyo po na pinagkaloob sa akin sa pamamagitan ng ating Pastor, Conwy. Maraming salamat po, Pastor, sa pribilehiyo mga pinagkaloob niyo po upang makapagbahagi ng salita sa gabing ito. Tayo po ay tumayong lahat. Buksan po natin ang Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. Andiyan na lahat? Si Evan? Wala pa po. Isaiah 41:10 and sabay-sabay po nating basahin. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteous. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito sa inyo, Panginoon, sapagkat kami po ay dinala niyo po dito sa inyong bahay-sambahan, Panginoon, na may kasiglahan, Panginoon, na magpupuri po sa inyo, Panginoon. At Lord, dalayan ko, Panginoon, ang aming pag-aaral ng iyong salita na patuloy po kaming lumago, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa iyong mga ngaral. Ikaw po tumayo, Panginoon, sa iyong mga ngaral, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang kumausap sa aming mga kapatid na nasa online, naabot po ng tinig na ito at ang aming kapatid nandito sa bahay-sambahan. Lord, ngayong gabing ito, aming pong dadalangin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magpala sa bawat isa. Ikaw po ang maitaas, Panginoon, sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, Isaiah 41:10. So, the title of this message is The Faith That Overcome Fear. So, itong Isaiah 41:10, so ito ay pinangako ito ng Panginoon sa mga Israelites. Sa kabila ng, next slide kapatid. Sa kabila ng, ito ay sinulat ni Isaiah, the son of Amos, and which addressed to Israelites to encourage this fight of this rebellion. So,
itong Isaiah 41:10 ay sinulat ito para sa mga Israelites. Ngayon, hindi lang ito para sa mga Israelites, kundi para ito sa mga tunay na tumanggap sa Panginoon. Kaya tayo ay beneficiary din nitong Isaiah 41:10. So, ang Panginoon ay tapat mula pa kay Abraham, maging sa kanyang kay Jacob, at papunta kay Isaac at kay Jacob. So, kaya ang Panginoon, kahit yung mga Israelites ay naghihimagsik laban sa Diyos, naglagay na ang Diyos ng tamang katuwiran, sila ay naggawa din lang kanilang katuwiran, kahit na sila ay lumalabag sa Diyos, ang Panginoon po ay hindi nakakalimot sa pangako niya. Kaya lahat po tayo, maging Israelites, tayo mga Kristiyano, tumanggap sa Panginoon, tayo po ay beneficiary nitong Isaiah 41:10. So next slide, mga kapatid. So pag-isapan natin dito, ano ba yung fear tinatawag? Ito ay arise with the threat of harm, either physical, emotional, or psychological, real or imagined. So ito palang pagkatakot natin, nagbe-base pala ito. Halimbawa, pag tayo po ay nasa sport, minsan nasasaktan tayo, minsan nasisigo tayo. Pagkasunod na sport, parang natakot na tayo masaktan muli, katulad yan. Tapos itong yung sa emotional, natakot na tayong at masaktan. Halimbawa, yung banta o pinsala na pwedeng mangyari sa atin. Kaya talagang tawag ito, natatakot na tayo muli at kaya parang ayaw nating sumubok maglaro ulit ng ganyang mga sport. Or next slide, mga kapatid. So, yun po yung tinatawag na fear. So next slide, kapatid. Naglagay pa ako dito ng in biblical aspect of fear, Proverbs 9:10, ang sabi diyan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the holy understanding. So, kanina pinag-usapan natin yung takot na yung sa ating mga sa tao, ito naman yung pagkatakot sa Diyos. Kumbaga, bukod sa yung respect natin sa puot at galit ng Diyos at yung tawag dito, pagkilala sa kanyang katangian bilang Diyos, alam mo kapatid, sabi dito, what does it means to fear what God? When the Bible refers to the fear of the Lord, it means having deep respect, reverence, and awe for God's power and authority. So, pag tayo pala ay tunay na may takot sa Panginoon, ay tawag dito, nire-respect natin. Hindi natin binabaliwala ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang authority. Kasi talagang siya ay ating Panginoon. Kahit naman sa mga leader natin, pagka iyan ay inilagay ng ating Panginoon, mataas po yung ating paggalang dahil yan ay nilagay po ng ating pastor, ng ating mga taong bayan. Ganyan po yung tunay na pagkatakot sa Panginoon. Iginagalang natin ng Panginoon, nire-respeto natin yung kanyang authority, ang kanyang kapangyarihan. So next slide kapatid. Dito naman, next slide kapatid, yung naglagay ako naman dito ng a true Christian have heard the Lord. So naglagay ako ng dalawang Bible character, si Joseph at si Abraham. So si Joseph, kapatid, naharap siya sa sexual temptation by Mr. Potiphar's wife were trying to seduce Joseph but instantly refused his advantage, mga kapatid. So yung mga bagay na ito, mga kapatid, pagka hindi pinapahintulot ng Panginoon, pag dumating yung mga temptation na yan, nalabag sa kalooban ng Panginoon, ang dapat mo natin gawin,
kagaya po ni Joseph, mga kapatid, refuse, mga kapatid, nire-refuse yung mga ganitong bagay kasi hindi nakakalugod sa Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, yung mga ganitong bagay, ina-advance ni Mrs. Potiphar, pero si Joseph talagang tawag ito, nire-refuse niya yung mga ganitong bagay. Kasi hindi lang yung kanyang katapatan ang tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon, ang kanyang pagkatakot sa Diyos. Kaya mapalad itong tao ito. Kaya kung tayo, kapatid, ay tunay na may takot sa Panginoon, ang mga bagay na ito, ang temptation, pag dumarating sa ating buhay, mga kapatid, i-refuse natin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Kagaya ng lust, pride, envy, gambling, or kasi itong mga bagay na ito ay invitation sa Satanas upang tayo ay mahiwalay doon sa tamang direksyon. Kasi pag wala na tayong takot sa Panginoon, mawala na tayo doon sa katuwiran na nilagay ng Panginoon. And next line, si Abraham, mga kapatid, hindi madali, mga kapatid, yung kanyang gagawin. Nag-iisang anak, talagang sinusubok siya ng Panginoon. Kung talagang magtitiwala siya sa Panginoon, unang-una, nag-iisang anak niyan, hindi lang doon ang tinitingnan ng Panginoon sa kanya, yung kanyang faithfulness, kundi yung kung paano siya matakot sa Panginoon. Nakalagay po dyan sa Genesis 22:12. Nakita po natin kung paano matakot dyan si Abraham. Kaya hindi lang yun ang kanyang obedience ang tinitingnan, kundi kung paano siya matakot sa Panginoon. So, next slide, kapatid. Ito. Paano naman yung mga tao na walang takot sa Panginoon, mga kapatid? Paano yung mga taong walang takot sa Panginoon? So, dalawang tao yung walang takot sa Panginoon. Ito yung carnal Christian. Sinasabi nila, sila'y mga mananampalataya, pero hindi makita ang buhay na kay Kristo, mga kapatid. Sila ay patuloy na namumuhay doon sa dating buhay nila. Wala ka man lang makita na sila ay nabagong buhay. Kaya ang kanilang sinusunod, ang kanilang sarili, wala silang pagkatakot sa Diyos. Kaya hindi sila natatakot sa Panginoon, ang kanya lamang sarili. Kumbaga, wala silang intindihin, kumbaga sabi nila, kami Christian lang, pero yun nga, hindi sila nakakitaan ng pagbabago mula sa salita ng Panginoon. And itong mga taong ito, naglagay pa ako dyan sa Romans 8:8 and Galatians 5:17, ang mga taong ito, mga kapatid, ay patuloy pa rin na nasa laman, na ang sabi, ang Espiritu ay hindi pwedeng magsama sa kaniliman at sa kaliwanagan. Kaya hindi yan pinapahintulutan ng Panginoon. So, another one, yung unbeliever. Yung unbeliever, mga kapatid, ay talagang yung unbeliever ay ito yung mga wala talagang, totally talaga na walang pagkakilala sa Panginoon. Talagang kung ano yung marapat nilang gawin, kahit yun ay naman ay hindi nakalugod sa Panginoon, wala silang pakialam doon. Kasi hindi nga nila kilala ang Panginoon eh. Ang kanilang sarili ang kanilang Panginoon. Nilagay ko po dyan sa 2 Corinthians 14:18. So, ano yung bahagi ng mga taong ito? Ano yung bahagi ng mga taong walang pagkatakot sa Diyos? Sabi sa Thessalonians 1:9, shall be vanished or distraction. Distraction or separation from God. And another one in John 3:36, the wrath of God abideth in him. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot sa Panginoon upang tayo ay hindi mapabilang sa mga taong ihiwalay ng Panginoon dahil walang pagkatakot sa Kanya.
at ang galit ng Panginoon ay nasa kanila. Next line mga kapatid. In our lives, what will be the danger causes of fear? So, itong takot na ito ay nakakaapekto sa ating emosyon. Dati naman tayong masayahin, dati tayo masaya naglilingkod, di ba mga kapatid? So, yung takot, talagang nakakaapekto yun sa ating buhay. Katulad yan sa number 2. Ibig sabihin, napaparalyze tayo, hindi na tayo nakikipag-join sa ating mga kapilosip natin kasi yun yan, napaparalyze tayo ng takot. And then, number 3, nagkakaroon ito ng doubt sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. And next slide, mga kapatid, what will be your response when fear has come and strike into our lives? Number 1, when sickness comes or health problems, relation problems or death threats in your life, anxiety or depression, financial problems, bullying, failure, rejection, and being weak, mga kapatid. Tayo ba ay pag dumating ang mga bagay na ito sa ating buhay, tayo ba ay manglulupay-pay na lang ba? Tayo ba ay hindi na tayo maging active sa church? Tayo ba ay pasulpot-sulpot sa church na lang? Hindi na tayo katulad ng dati, mga kapatid? Mga kapatid? So, dapat ay rooted tayo, mga kapatid, ng salita ng Panginoon. Kasi pag hindi tayo rooted, mga kapatid, ng salita ng Panginoon, madali tayo mabubuwal, mga kapatid. Pag dumating itong mga bagay na ito. Oo. Tingnan natin yung mga bagay na ito. Napakadali para sa atin, lalo sa ating mga kabataan, kasi hindi nyo pa na-experience yan. Ano? Pag iyan ang dumating sa inyong buhay at hindi kayo rooted ng Panginoon, madali kayo mabubuwal, mga kapatid. And next slide, mga kapatid. Mayroong pangako ang Panginoon. Hindi 101, hindi 99%, kundi 100% fully assurance to those who faithfully, sincerely, and seriously trust in God. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon, ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon, mga kapatid, hindi para sa iyo itong Isaiah 41:10, mga kapatid. Kaya ni-encourage ko, kapatid, ngayon pa lang, tanggapin mo na si Kristo bago pa tayo maghiwa-hiwalay. And then next slide, mga kapatid, number 1. Number 1 point natin, mga kapatid, the Lord said, "Fear not, for I am with you." So anong bagay na nakikita natin dito, mga kapatid? God's presence and divine protection is always present. So, mga kapatid, ilang beses na tayong nadulas, ilang beses na tayong naglalakad tayo, nabangga tayo, ilang beses na tayong gumulong, sakyan natin, gumulong, tapos nagkamotor tayo, minsan na tayong na-disgrasya, mga ganun, mga kapatid. Pero mga kapatid, nandyan ka pa, mga kapatid. Kasi ang protection ng Panginoon, always present, mga kapatid. Amen? Ang protection ng Panginoon nandyan sa atin, mga kapatid. Sapagkat ang mga tunay na mananampalataya ay ang Panginoon ang nag-iingat, mga kapatid. Ang sabi dito sa Psalm 121:7-8, ang Panginoon, nag-iingat siya, pati ang inyong kaluluwa. Kahit lumabas kayo ng inyong bahay, kahit lumabas kayo o pumasok kayo ng inyong bahay, iniingatan kayo ng Panginoon dahil ang kanyang proteksyon ay laging nasa inyo. Batid. Amen? And then ang sabi sa Matthew 20:20, ang sabi sa Matthew 20:20, ang sabi ng Panginoon sa pinakadulo, I am with you always. Doon sa pinakadulo ng verse. And then, sa Psalm 23:4, in the shadow of death, God is with you, mga kapatid. Alalahanin niyo mga kapatid. Huwag kayong malungkot, mga kapatid, sapagkat ang Panginoon ay lagi naman kayong ingatan, mga kapatid. Kaya tayo ay nandito pa, ginagamit ng Panginoon upang ipagpatuloy
ang ipinagkatiwalang ministeryo sa atin ng Panginoon. And next slide mga kapatid, di tayo magtatagal. Number 2, the Lord says, be not dismayed. I am your God. So, ang Panginoon ba, ang kanyang pabor ba andun ba sa mga unbeliever? Wala, di ba mga kapatid? Ang pabor ng Panginoon at ang privilege na binibigay niya ay sa kanyang mga anak, yung manampalataya, yung mga tunay na nanampalataya sa Panginoon. Ang sabi sa Psalm 41:11, God favor is with you, even the enemy that not triumph over me. So mga kapatid, yung kaaway, hindi magtatagumpay laban sa atin. Ganon din ang ginagawa ng kaaway sa mga Israelites. Di ba? Hindi sila nagtatagumpay sapagkat ang Panginoon ay sumasa kanila, mga kapatid. Di ba? Napakandang bagay na ang pabor ng Panginoon ay nandun sa kanyang mga anak, ng kanyang manampalataya. And next, yung isa, yung privilege naman ng Panginoon sa atin, hindi na natin kailangan dumaan kay Father, hindi na natin kailangan dumaan kay brother o kanino man. Ang dito, mayroon na tayong direct access to the Lord. Pag tayo ay nananalangin, mga kapatid, pwede na tayong dumiretso, hindi na tayo kailangan dumaan kay kung sino-sino mga santo. Kasi we have favor and privilege from God. And next slide, mga kapatid, number 3, the Lord said, I will strengthen you and I will help you. Remember, mga kapatid, the almighty power and guidance of God will help you. Ang sabi dito sa Psalm 21:1-4, God's power and guidance and at yung mga taong sa Isaiah 40:29, binibigyan niya ng kalakasan. Di ba? Kaya wala tayong din natin pwede na tayo ay malungkot, tayo ay pahapay-hapay sa paglilingkod. Sapagkat ang ating kalakasan hindi naman nagmumula sa atin, mga kapatid. Ang ating kalakasan ay nagmumula sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Ang kalakasan natin nagmumula sa Panginoon, hindi sa atin. Kasi siya ang may power and guidance upang tulungan tayo. Di ba, mga kapatid? Napagandang isipin, mga kapatid, na ang Panginoon ay ang kanyang kapangyarihan ay guidance ay sumasa ating mga nanampalataya. Kaya marapat lang na tayo ay magpatuloy sa ating mga paglilingkod na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. And next slide, kapatid, ito yung panghuli na ibibigay ko sa inyo, mga kapatid. The Lord will uphold you with the righteous right hand. So, ang Panginoon, nasa atin. Kasi, ang sabi nga ng kanta, di ba, Sir Julius, I am on the winning side. So, tayo nasa side tayo ng Panginoon, partnering with God. So, ang Panginoon, ang nag-uphold sa atin, tayo mga mananampalataya, na talagang gumaganap sa kanyang kalooban. Hindi pinababayaan ang ministeryo ng Panginoon. Ang sabi nga dito, God uphold to His people utterly cast down. Di ba? Ang Panginoon ang tumutulong sa atin, mga kapatid. Sa Psalm 37:24. And dito naman sa Psalm 68, God upholded me with right hand. And kapatid, pa-plus nga ako, kapatid, ng Isaiah 41:13. Sabi diyan, sa Tagalog, kapatid, sa Tagalog. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, akin tutulungan ka. Now, tayo mga manampalataya, mga kapatid, talagang
hindi tayo dapat matakot dahil ang kamay ng Panginoon ay talagang iingatan tayo, mga kapatid. Di ba? Kahit sabi ko kanina, kahit lumabas man tayo ng bahay, maglabas-pasok tayo, andyan ang Panginoon. Iniingatan niya tayo, mga kapatid. So, dito mga kapatid, sa application natin mga kapatid, naglagay ako dyan, whatever challenges, problems, or any situation in your life you are facing today, always remember your God's promise of assurance and help when you sincerely, faithfully, in following God, His favor, power, protection, He's always present, mga kapatid. Kaya talagang napakapalad natin, mga kapatid. Unang-una, naandun na yung lahat, binigay na ng Panginoon sa atin. Ang kanyang favor, power, protection is always present. So, mga kapatid, tayo ay magpatuloy lamang po sa Panginoon sapagkat sasamahan tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay sa mundo nito. And then, sa challenge naman po, mga kapatid, keep trusting to the Lord whatever problems or difficult has come into your life. And when fear is struggling you, always remember, people, God says His presence, His power is with you always. He cares for you. Be joyful, Christian, and obey the Lord's command and serve Him. Sapagkat dito sa Timothy, mga kapatid, dito tayo magtatapos. Sa Timothy, 2 Timothy 1:7, for God has given us the spirit of fear, but the power and love and a sound mind. So mga kapatid, kaya natin pagtagumpayan ang takot na dumarating sa ating buhay. Kapag kasama natin ng Panginoon sa ating paglilingkod. Kaya natin pagtagumpayan, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Di ba, mga kapatid? Kaya magandang talagang kung magandang kilalanin natin ang ating Panginoon. At tawag nito, kasi bibigyan na tayo ng, hindi naman tayo binigyan ng spirit of yung fear, kundi yung spirit na may pagkatakot sa Panginoon. Taka yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang pagmamahal sa atin. So ngayong gabi, maraming salamat po sa pribilehiyo, Christ Baptist Church, na ako po ay makapag-share ng salita sa inyong harapan. Pastor Conwy, maraming salamat po. Amen. Pinagpala po ba tayo ng salita ng Diyos? Parang kayo ang natakot Amen. Salamat po kapatid sa hamon na kung saan nagbigay sa atin ng paalala. No? Minsan, ang mga Kristiyano po, pag naraman ng linggo ngayon, parang takot na sila pumunta sa simbahan. Pero salamat sa Panginoon, pinapanatili sa atin ang ganitong alab na kung saan tayo po ay manatili na maging tapat at laging kilalanin na mayroong higit na makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang Diyos. Kaya kanino ba tayo matatakot? Walang iba kundi sa Kanya. Amen? The fear of... Okay, basahin po ulit natin yung text na ginamit niya. Sino nakakaalala? Isaiah 41 verse number 10. So ito po ay magandang i-memorize po natin, mga kapatid, no? At ito'y hariin mong sayo, ipinangako ng Diyos, no? Sapagkat isang araw darating po tayo sa mga ganyang pagsubok na hindi mo inaasahan, no? Karamdaman, kawalan, sa anumang sitwasyon ng buhay, no? Pwede po ito natin panghawakan. At ito po ay sa buhay po natin. Ano pong sabi ng Bible? Basahin po ulit natin. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God.
I will strengthen thee, uphold thee with thy right hand of my righteousness. Amen? So, napakabuti po ng Panginoon sa atin, no? Fear thou not. Ha? Kaya, salamat sa Panginoon, nakatawid po ulit tayo. Nakabayad na ulit tayo ng Meralco. Amen? Amen po ba? Pag dumarating na si Judith, no? Takot na tayo minsan Paano kaya tayo ulit makakatawid? Pero dahil may pangako ang Diyos, fear thou not, nakakatawid po ulit tayo. Amen? So, biyaya at sa tulong ng Diyos, hindi dahil sa kakayahan po natin, kundi dahil we believe that still God will provide. Amen? Anong sabi niya? Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Still God will provide. Amen? Mula noon hanggang ngayon, ang pangako ng Diyos, ito po ay totoo sa bawat mga anak ng Diyos. Kaya kailangan natin panghawakan. So salamat po sa hamon na ito. Nanawa, mayroon tayong napulot na aral, no? Na ibinigay ng Diyos sa atin. Walang nanalangin habang nagpipreach ang ating kapatid. Amen? So salamat sa Panginoon. Tayo magsitayong lahat. Let's sing this song, I'm on the winning side. Amen? Tayo po ay pinagtagumpay na ng Panginoon. No? Hindi tayo nilikhaan ng pagkatakot na kung saan hindi makapagtagumpay sa anumang labanan sa buhay na ito. But we are now on the winning side. Let's sing the song from the heart. Sing on, first verse. Once I drifted out in sin, had no hope and joy within, and my soul was burdened down with pride. Then my Savior came along, and He showed me I was wrong. Now I know I'm on the winning side. Amen. Come on, sing on. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out to sea, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord. I'm All the ladies, on the second verse now. side. From the straight and narrow way. Come on, ladies. Day out upon the waters deep. All the men. Come on. But it's all is over now. Glory light is on my brow, and my soul is on the winning All side. together now on the cross. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out at sea, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the On Lord. the chorus. I'm on the One more time. winning side. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out at sea, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and light. Praise the Lord, I'm on the winning side. Amen. Amen. Salamat po sa mensahe ng awitin na yan na nagpapaalala po sa atin. At tayo po ay dadako sa ating offering. At tawagin ko po ang ating kapatid, si Brother Julius, para po tayo paunahan sa ating offertory prayer. Let's pray. Father God in heaven, it's so wonderful to know that you've given us the strength to obey and not to fear, dear God. Salamat, Panginoon, for the message that reminded us how blessed we are, Amen. having God with us all the time, dear Lord, that every time we're tempted to be fearful, dear God, is we always have to
claim your promises Yes. for all of us. And thank you, Lord, for the man that you used to proclaim your word. We pray that you continue to bless him, bless Brother Jeroven Yes, sa kanyang mga ministeryo, Amen. Panginoon, at pagnanais na iluwalhatiin kayo, Panginoon. We thank you also for the freedom that we can gather together, dear God, for our midweek service. Yes, po. And bless everyone. And we pray, Father, for the offering that we are about to give. Thank you, Lord. We acknowledge that everything that we possess, all is coming from you, dear God. And thank you, Lord, for entrusting us these resources. Bless everyone. Bless our church, dear Lord. Thank you so much for your goodness. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Maraming salamat po. Kakaupo na po tayong lahat. Amen. God bless you as you give. Victory in Jesus. On the cross. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing. Oh, the last verse. I heard about His healing, of His precious power revealing, and He made a way to walk again and cause the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Muli, announcement po para sa mga ibig po mag-join sa ating mga ministries ng simbahan. Mag-approach lamang po kayo sa ating mga leaders, sa choir, sa soul winning ministry po natin, no? Every Saturday po 3 p.m. sila ay inaalis dito. If you are available, if you have time to join, ayan, so pwede po kayong pumunta dito that time po, no? We welcome po sa ating bisita na narito ngayong gabi. Pakitayo lamang po pag nabanggit po ang inyong pangalan. Ma'am Lolita Molera. Amen. So, welcome po sa Christ Baptist Church. Sino po ang nag-invite sa kanila? Ayan. Amen. Si Sister Cory. Amen. Salamat po. I hope na ito hindi maging una, kundi sa susunod, makasama po ulit kayo namin. Ano? Dito yung simula, kundi makapagpatuloy po. Ano? Salamat sa Panginoon at sa gabing ito kayo ay aming nakasama. I hope na bless po kayo ng mensahe ng salita ng Diyos. Amen? So napakahalaga po na tayo po ay nagpapanalangin ng bawat isa, maging ating mahal na pastor. Patuloy po nating panalangin at ang kalusugan ng bawat isa po. Alam niyo po yung usong sakit ngayon, yung trangkaso na parang sakit ang likod mo, di ka makabangon sa umaga. Di ko alam kung ako lang nakakaramdam nun. Batang-bata pa, pero minsan may mga ganong pagkakataon po, no?
At si Brother Joey, no? Nabuhay muli. Salamat. Isang linggong may sakit. Ganon din daw po ang kanyang nararamdaman. Hindi makabangon. Sakit ng katawan niya. No? So, napakahalaga po na ang kalusugan natin ngayon. No? Iba ang daloy ng sitwasyon ng hangin, siguro, panahon. O kaya dahil sobrang pagod lang. Salamat, nakasama natin ngayong gabi si Brother Aldrin. No? At hindi pa kalooban ni Lord, siya ay umuwi. Sabi nung nagkikwento siya sa amin, nakita niya na daw yung langit. Kaya lang biglang nagdilim, nag-brown out. Pinababalik pala siya andun pa si Joanne, nag-aantay sa'yo. So, salamat sa Panginoon sa katugunan din po ng mga panalangin at financial at God will provide truly po. No? So, minsan katakot natin, kaya papa-hospital ko kaya ito, wala kaming pera. Kaya lang pag binuksan mo yung Bible, ang daming pangako pala. Kailangan mo lang panghawakan. At yung mga bagay minsan na mga imposible, pag humakbang ka, doon mo makikita ang kamay ng Diyos. Amen? Kaya fear thou not. Tamang-tama ang preaching. Amen? Laban lang, tuloy lang. Basta kasama mo ang Diyos. Titiyakin mo lang kasama mo ang Diyos. Dahil kapag hindi, mabibigo tayo dyan. Tayo magsitayong lahat at tayo po'y magwakas sa ating panalangin. Tawagin po natin si Brother Joey para magwakas po sa ating panambahan ngayong gabing ito. Okay, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa gabing ito, Panginoon. Muli, pinagkatipon mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tao, Panginoon, na yung ginamit sa likod ng pulpito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, sa Kanya. Bigyan mo pa siya ng wisdom, Panginoon. Kagalakan sa kanyang puso na patuloy mag-aral, Panginoon, sa iyong salita at patuloy, Panginoon, na humakbang, Panginoon, anuman mga pagsubok ang aming daraanan, Panginoon. Lord God, sa gabing ito, Panginoon, patnubayan mo kami sa aming paghihiwa-hiwalay, pansamantala. Ikaw, Panginoon, ang siyang magkanlong sa amin. Ikaw, Panginoon, ang siyang gumabay sa amin upang mas lalo kaming maging matatag, maging malakas sa mga problema, Panginoon, na aming kakaharapin. Lord, linisin mo ang aming mga puso't isipan. Kami po'y patuloy na humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa iyo. Yes. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, ng aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Salamat po sa ating mga nakasama sa online. Amen. Purihin ang Panginoon at salamat po sa presensya ng bawat isa na narito ngayon. At ingat po at patuloy na tayo ay pagpalain ng Panginoon. Amen. Kamayan po natin ang ating preacher. So pinagpala tayo ng salita ng Diyos. Kamayan niya po siya. Amen.